Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong episode, kilalanin natin ang isang frontman na kilala sa pagiging hyper, makulit pero may lalim ang mga kanta. Siya ang boses sa likod ng Kamikaze, walang iba kundi si Jay Contreras. Pero bago natin simulan ng magandang kwento, maaari mo bang tulungan ng tito mo na maabot ang 500 subscribers? Ang pag-subscribe mo ay malaking bagay at tulong kaya pamangkin, mag-subscribe ka na. Simulan na natin ang kwento. Si Jay Contreras ay ipinanganak noong June 3, 1977. Lumaki siya sa Quezon City, isang typical na Pinoy kid na mahilig sa kalye, barkada, at syempre, musika. Bata pa lang si Jay, hilig na niya ang pag-perform. May likas na kakulitan at lakas ng loob, mga katangiang dala niya hanggang sa pag-stage dive niya sa mga concert. Sa college, pumasok si Jay sa UP Diliman, at dito nagsimula ang paglalakbay niya sa mundo ng musika. Taong 2000, nabuo ang bandang Kamikaze, kasama sina Jomel Linaw, Led Tuyay, Puto Astete, Boards Bordeos, at si Jay bilang vocalist. Ang bandang ito ay nagsimula sa gig sa mga UP, tambayan, bars, at underground shows, pero dahil sa kakaibang energy ni Jay at solid na chemistry ng banda, hindi nagtagal at napansin sila ng mas maraming tao. Noong 2002, naglabas sila ng self-titled debut album, pero ang tunay na pagputok ng Kamikaze ay noong 2006 nang ilabas nila ang album na Maharot. At syempre, sino bang makakalimot sa kanta nilang Narda? Isang awitin na inspirasyon mula kay Darna, pero kung pakikinggan mo, may lalim sa lyrics. Parang pag-ibig na hindi mo maabot. Sunod-sunod ang hit songs nila gaya ng Chiksilog, Huling Sayaw, featuring Kayla, at Halik, na hindi lang tungkol sa kabaliwan, kundi pati sa sakit ng pag-ibig. Sa mga performances, walang katulad ang energy ni Jay. Pumapadyak, tumatalon, nagre-rap, at minsan, naghuhubad pa, pero hindi basta pakol. Yun ay bahagi ng performance art niya. Si Jay ay isang storyteller sa stage, gamit ang katawan at emosyon. Sa kabila ng wild energy niya sa entablado, may tahimik na bahagi si Jay bilang ama at asawa. Si Jay ay ikinasal kay Sara Abad, isang dating child actress at kapatid ni Kiko Matos. Nagkaroon sila ng 2 anak, at sa social media noon, makikita mong hands-on si Jay bilang tatay, makulit pero punong-puno ng pagmamahal. Pero tulad ng mga kanta nila, hindi rin naging fairy tale ang kwento. Noong 2020, kinumpirma ni Jay na sila ni Sara ay naghiwalay. Tahimik man ang dahilan, malinaw ang respeto at pagmamahalan pa rin para sa kanilang mga anak. Noong 2015, inanunsyo ng Kamikaze ang kanilang disbandment, masakit ito para sa fans. Pero ang dahilan, gusto nilang bigyan ng oras ang personal na buhay at sarili. Pero di nagtagal, 2017, muling nabuhay ang Kamikaze. Nagkaroon ng reunion tours, at pinatunayan nilang kahit ilang taon pa ang lumipas, may apoy pa rin sa kanilang tugtugan. Ngayon, mas kalmado na si Jay. May mga solo projects, collaborations, at syempre, nananatiling buhay ang Kamikaze. Isa rin siyang visual artist, nagpipinta, nagdodrawing, at patuloy sa paglikha. Mula sa sigaw ng Narda, ngayon, tahimik niyang sinisigaw ang sining sa ibang anyo. Sa likod ng tato, ng sigaw, at ng kulitan, si Jay Contreras ay isang lalaking puno ng emosyon, pagmamahal, at tunay na respeto sa sining at buhay. Mga pamangkin, ang kwento ni Jay ay paalala na okay lang maging makulit, basta may puso. Okay lang mapagod, basta alam mong babangon ka ulit. At okay lang sumigaw, basta sigaw ng totoo mong nararamdaman. Kung ikaw ay naliligaw, nabibigatan, o nawawalan ng gana, balikan mo ang kwento ni Jay. Na kahit ang pinaka-energetikong tao ay dumaraan din sa tahimik at malungkot na sandali, pero ang mahalaga, hindi tumigil. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga idolo nating may tunay na pinanggalingan, struggles, at pagbabago, mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa Tito Daldal. Comment mo rin kung sino pa ang gusto mong i-feature natin, at kung gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout, ilagay mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka. Hanggang sa susunod, mga pamangkin. Ako si Tito Daldal, at ito ang kwento sa likod ng isang tunay na rekasta, si Jay Contreras. Daldal pa more.